Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito, maririnig natin ang kasaysayan ng isang lalaking nagiging mapagmalabis dahil sa kanyang anyo. Siya ay si Dario. Matangkad ako, malaking katawan, at marunong sa self-defense. Bagay na sinamantala ko naman. Ginamit ko kasi ang mga yon para kumita ako at makapanlamang. Oh, ano yung mga dala mo, Dario? Mga pagkain. Ha? Malaki na nakuha ko sa terminal ng mga tricycle. Kaya bumili na ako ng pananghalian natin. Ayos mo na yung mga yan. Sige na. Naku. Imelda. Ang hihi ka na naman pala sa mga tricycle driver. O ano naman. 3 piso lang naman ang hinihingi ko sa bawat isa sa kanila. Oo nga, pero araw-araw naman. Hindi ka na nagtrabaho. Inasa mo na sa bigay nila ikinabubuhay natin. Aba, naging tamad ka na. Sinasamantala mo na porke takot sila sa iyo. Handa naman akong tulungan sila sa oras ng mapasubo sila sa gulo. Dahil nga marunong silang makisama sa akin. Ay, hindi pa rin tama yun. Ay, hindi mo naman trabaho proteksyonan sila. Dapat nagbabalad ka ng buto para sa amin ang alak natin. Tulad ng ginagawa ko. Oh, nananahi ako para mabuhay tayo. Ang dami mo naman daldal. Ah? Maghain ka na. Maghain ka ba o gagawin na lang namin pulutan ni Ningtoy ang mga ulam na to? Dario, aga natin dito sa terminal ah. Ayos na rin to. Para maaga tayo makatapos mangolekta. Sa bagay. Para maaga tayo makatoma. Tama. Kaya lang, baka tumanggi yung iba eh. Kasi masyadong maaga yung pagiging natin. Hindi yan. Hindi yan. 3 piso lang naman ang hinihingi natin ah. Kesa naman sa matikman nila ang suntok ko, di ba? Talagang iba ka, Dario. Talaga. At alam mo ba, Hmm. meron na rin akong panggulpi-digurat ngayon. Binigyan na isang tropa ko. Oh? Ano yung panggulpi-digulat mo? Baril. Oh? Ano pa? Talaga? Ha? Ay, sira. Pero teka, ingat ka, ha? Oh? Mahirap mahulihan yan. Walang lisensya. Pre, hindi ako tanga para magpahuli. Gagamitin ko lang yun para mas maging malakas ang dating ko dito sa lugar natin. Wow! Oh. Bakit napawa ka dyan? Tingnan mo yung duman. Yung nakapula. Oh, si Nemia? Ganda niya. Ganda niya talaga. Walang sinabi si Melda ko sa kanya. Maganda talaga yan. Kahit may asawa na, sexy pa rin. Makinis. Alam mo, matagal nang tumutulo laway ko sa kanya. Pre, pareho na kayo may asawa, no? Kaya nga naiinis ako eh. Dahil nang makita ko siya, kasal na ako kay Melda. At siya naman, sa pangit na si Ruben lang napunta. Saan mo kinuha ang baril na ito, Dario? Ha? Ba't mo pinakialaman yan? Kaya pala nang tignan ko, wala sa tagoong ko. Saan mo nga Kinuha mo? kinuha? Delikado to, no? Pwede ka makulong. Aka na nga yan. Ano? Mga tanga lang at bobo na ako kulong dahil dito. Ano naman, no? Pinanenervyos mo ako sa ginagawa mo eh. Hindi mo naman kailangan yan. Gaga, kailangan ko ito. Tulad ngayon,
tuturuan namin ng leksyon ang kaaway ni Boying. Ano? Yung isa namin tropa ni Nito. Wag, naku. Huwag mong ganin yan. Baka makabaril ka. Mamaya makulong ka. Tumingin ka nga. Dapat na matakot sa akin ang mga taga rito. Hindi nila kami dapat kinokontra ng tropa ko. Pero Dario, Pag ano ba? hindi ka umalis sa daraanan ko, ikaw ang pupukpukin ko nitong baril. Oh, Naimia, bakit nakasimangot ka? Inakaaway ka ba sa labas? Wala po, Nay. Nainis lang ako kay Dario. Ha? Sinipulan ba naman ho ako nung maparaan ako kanina sa kinaroroonan nila? Ay, nako, bastos talaga ang isang yun eh. Ayabang. Huwag kayo matangkad at marunong ng self-defense. Gusto ko na nga ako siya sigawan kanina eh. Lalo na nung tawagin niya akong sexy. Ay, nako, anak. Mabuti hindi mo ginawa. Baka mamaya mapaaway pa yung anak ko si Ruben pag nagkataon. Naalala ko nga rin ho yun eh. Kaya nagpigil ako. Pero hindi ko talaga gusto yung mga tingin sa akin ng Dario na yun. Parang niya na ho ako inuubaran. Masaya ka ba sa date natin, mahal? Oo, mahal. Salamat ha. Oh, bakit ka naman nagpapasalamat? Kasi kahit mag-asawa na tayo, hindi ka pa rin nagbabago. Dinidate mo pa rin ako. Patunay lang yan na mahal kita. Talaga? Halika na ha, sumakay na tayo ng tricycle. Baka abutan pa tayo ng ulan dito. Sige. Magandang hapon. Mia, Ruben. Ang buwisit na si Dario. Oh, ikaw pala, Dario. Magandang hapon din. Sasakay na ba kayo? Oo, pauwi na kami. Sandali. Ikukuha ko kayo ng magandang tricycle. Kumusta, Mia? Mabuti naman. Saan kayo galing? Dinig ko si Mrs. Wow, Ruben. Swerte mo naman. Ba, syempre. Kahit hindi ka gwapo, napakaganda ng kadate mo. Grabe to, oh. Sana all, may napakagandang kadate. Gustong-gusto ko na ho siyang barahin kanina, Nanay Tuding. Galit na rin ako, nanay. Napansin ko kasi, yung lagkit ng titig niya sa asawa ko. Nako, mga anak, habaan niyo pa yung pasensya niyo, ha? Mamaya mapahamak pa kayo. Pag pinatulan niyo, walang kwenta taong yun. Mag-ingat na lang kayo. Lalo na pag umaalis kayo. Halalim na ang gabi, Dario. Ba't hindi ka pa matulog? Yan mo nga ako. Di pa ako inaantok. Sige na, pumasok ka na sa kwarto. Iisip ko lang naman, baka may problema ka eh. Baka meron ako may tulong. Alam mo, makakatulong ka nga. Paano? Kung maghihiwalay tayo, Ano? sawan-sawa na ako sa bunganga mo. Dario, Sige na, pumasok ka na sa kwarto, buisit! oo na! Hindi mo wala sa isip kong sinabi ni Ruben kaninang nakita ko siya sa terminal. Sabi niya, panggabi siya ngayon sa trabaho niya. Pagkakataon ko ito, papasukin ko si Nemia. Hindi naman nakasama sa bahay si Aling Tuding eh. Kaya mag-isa lang siya doon ngayon. Tama. Papasukin ko siya. Hindi na ako talaga mapakali. Kailangan maging akin siya.
Medyo naghihilit pa ng konti si Nemia. Wala siyang kamalay-malay na buksan ko ang main door nila. Kaya nakapasok ako sa bahay. Hanggang dito sa kwarto. Oh, Nemia. Ang ganda mo talaga. Ang puti. Ang kinis. Ikaw? Nagising ka? Nabigat ba ang kamay ko? Ha? Nakakagigil ka kasi. Lumayas ka rito! Loko tanga. Alam mo ba matagal na kitang pinagpapantasyahan? Pag hindi ko umalis, sisigaw ako! Hindi mo magagawa yan. Dahil dito. Marina. At gagamitin ko to sa'yo. Pag hindi mo ko pinagbigyan. Huwag na, huwag ka! Huwag mo ituloy ang iniisip mo! Huwag ka nang maingay. Sige na. Huwag. Kumparin mo na ang mga suot mo. Hindi! Ayoko! Maawa ka! Ano na? Ayaw mo mamabad, ha? Hmm? Oh. Ang ganda mo talaga. Ano ako nang gigigil sa'yo? Layuan mo ang asawa ko! Kulang niya ka? Sinuntok mo ko? Jermaine! Mabuti dumating ka! Lumayas ka sa pamamahay namin, hayop ka! Lumayas pala, ha? Anak ko! Kawawa akong anak. Namatay na walang kalaban-laban. Kasalanan ng hayop na si Dario. Napakasama na yan. Lemia. Kain to din. Ikaw, bakit ka pa na pa dito? Kung makikiusap ka na yung urong namin ang kaso laban kay Dario. Nagsasayang ka lang ng oras. Animal ang asawa mo. Ayok sa laman. Kaya dapat na mabulok siya sa kulungan. Parito ako para makiramay. Hindi ako makikiusap sa inyong iatas yung kaso laban sa asawa ko. Dahil ako man, nasusuklam sa ginawa niya. Nitoy, buti dinalaw mo ako dito. Hindi pa nagpupunta rito si Melda, eh. Galing nga ako sa inyo, pre. Kakausap ko siya. Anong sabi niya? Kailan siya pupunta rito? Hindi siya pupunta rito. Nasusuklam siya sa iyo, Dario. Ano? Sabi pa niya, hanapin mo raw mag-isa mga kasong isinampas sa'yo ni Nemia at Aling Tuding. Hindi. Ayoko makulong. Ito'y tulungan mo ako. Pakiusap. Pre, wala rin ako magagawa. Ang hirap kasi ng kaso mo. Nakapatay ka. At nagtangka pang manggahasa. Oh, Diyos ko. Paano na ako ngayon? Paano? Ilang taon na rin akong nakakulong. Ni isa sa pamilya ko, walang dumadalaw. Pinagbabayaran kong mag-isa ang nagawa kong mga kasalanan. Kung maibabalik ko lang sana ang panahon, hindi ko nagagawin ang ginawa ko noon. Subalit, huli na ang lahat. Ako si Dario, at ito ang aking buhay. Kapahamakan ang hahantungan ng taong may taglay na kayabangan at hayok sa laman. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, James Cuaton, Susan Robles,
at Lionel Benjamin sa papel na Dario. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Miar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Ligaspe. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Sa araw na ito, maririnig natin ang paglalakad ng isang dalaga kung paano niya nahanap ang kanyang Prince Charming sa kabilang ibayo ng mundo. Siya ay si Diday. Mula noong bata pa ako, wala akong ibang pangarap kundi ang makapag-asawa ng foreigner. Amerikano man yan, Australiano, Briton, basta dayuhan. May tiyahin kasi kami noon na naghihikaho sa buhay. Pero nang makapag-asawa ng foreigner, nag-migrate sa US at naging maayos ang buhay. Araw-gabi, yon ang panalangin ko sa Diyos. Gising na yung call center agent natin. Hoy, Diday! Tingnan mo nga yung mata mo, nangingitim na. Ayun na lang kasi ako pansinin. Kung ang pagpupuyat mo sa dating app na yan para sa paghahanap mo ng foreigner, itinutulog mo na lang, baka marami kang napanaginipan. Kung ang pangingialam mo kaya sa akin, itinatrabaho mo na, Ha? baka nakakatulong ka pa sa bayarin dito sa bahay, no? Hoy, pwede ba? Magsitigil nga kayo. Lagi kayo nagtatalo. Pareho naman kayo mga tamad. Hoy, ikaw Itoy, 35 ka na. Asa ka pa rin ng asa dito sa bahay. Maghanap ka na ng maayos sa na trabaho. Kung ayaw mong itapon ko sa labas ang bahay mga damit mo. Be. At ikaw naman, Diday. Hoy! Oh. Tigilin mo na nga yung kahanap ng foreigner na boyfriend. Ilang saan ka na naghahanap? Puro naman mga bastos yung nakukuha mo. Mami, mamalayan ko na lang. Nagsasayaw ka ng nakahuwal. Ay, ano ka ba? Yan. Hindi ba nagsasalita ng ganyan? Oh my gosh. Ganyan ba talaga ang pagkakakilala niya sa akin? Oh, bakit? Desperada ka na, hindi ba? Desperado Of course not. Hindi ako desperada, no? At higit sa lahat, hindi ako nawawala ng pag-asa. Darating ang panahon. Magmamigrate din ako sa ibang bansa. Oh. Kagaya ni Auntie Yayo. Oh, Diday, tingnan mo ang snow, ang kapal. Wow! Auntie Yayo! Gusto ko rin maglakad sa snow. Tapos gagawin kong halo-halo. Baliw. Auntie, baka naman may pinsan o kaya kaibigan yung hobby mo na single. Pakilala mo na kasi ako. Gusto mo ba ng dirty old man? Ayoko. Kayo talaga para ng sinanay. Hindi naman ako desperada. Gusto ko rin makapag-asawa ng maayos na foreigner, no? Yung mamahalin ako, aalagaan. True love palang hinahanap mo. Yes naman, Auntie Yayo. Mag-aral ka muna ng English. Yes, I know. Nagpa-practice na nga ako dito sa bahay eh. In preparation. Nararamdaman ko kasi, malapit ko na siyang makilala. Mangando, Uy, andiyan ba si Diday? sandali ha. Diday! Diday! Ay! Bakit po? Ito, si Minggoy, aakyat ng ligaw. Kala ko naman kung ano na. Minggoy, ano bakit? May dala akong puto. Uy, Mainit pa. Di ba sabi ko naman sa'yo, tumigil ka na ng panliligaw mo sa akin.
Oh, Diday, magdahan-dahan ka naman sa pagsasalita mo. Taong pumupunta rito si Bingoy sa'yo. Mabuti nga't nililigawan ka ng maayos. At sa harapan ko ba? O saan ka pa makakakuha ng lalaking ganyan ngayon? Ha? Tay, pinaprangka ko lang si Minggoy para wag na siya umasa pa. Bingoy, Oh, kaya mo bang buhayin itong anak mo? kayang-kaya ho. Oh, nakita mo? Tay naman eh. Abay, saka hanap mo ng foreigner niyan. Baka kalansay ka na hindi ka pa nakapag-aasawa. Aga mo yata nagising ngayon na. Paano kung hindi magigising agad tili ng tili sa kabilang kwarto si Diday? Himbing kasi ng tulog ko eh. Hindi ko na malayan. Pagtimpla mo nga ako ng kape. Ano ba yun? Hoy! Diday! Ano yan? Ano nangyayari sa'yo? Kanina ka pa tili ng tili. Halo mo pa rin naka-jackpot sa loto, ah. Jackpot talaga, Tay! Ha? Tingnan mo. Ano yan? Sino yan? Sino yan? Sino nga yan? Sure, nung nakilala kong Amerikano. Ano? Kachat ko to mula pa na isang buwan. Tapos sabi niya sa akin kanina, gusto ro niya ako makita. Gusto niya ro maging seryoso ang lahat sa amin. Oh my gosh! Ay, ano? This Ano ka is ba? it! Manggas ng damit ko. Ano pupunit na eh. Sabi ko sa kanya, pumunta siya dito sa Pilipinas anytime. At pagbalik niya na Amerika, sasama na ako sa kanya. Ano? Hindi mo pa nga nakikilala yun ng maayos? Sasama ka na? Kaya nga ako sasama na eh. Para makilala ko siya. Wow! Ayos itong sapatos. Saktong-sakto sa akin, oh. Ako itong ambag ko, tingnan mo. Maganda rin, ah. Parang gawa sa totoong balatang ahas. Oh, Ando, yung sa iyo, ano? Baka kapag may umarbor dyan sa mga kapitbahay natin itong jacket na ito, kapag sinuot ko, ha? Naku, ang kapal. Pwede kong isuot ito kapag Disyembre dahil malamig eh. O ano daw? Nagustuhan niyo raw ba yung pinadala niya? Ay, Diday! Oh! Sabihin mo sa amin pag tumawag siya sa iyo, ha? Para makapagpasalamat naman kami. Diday, Oh! kailan daw siya pupunta rito? Papuntay mo na rito nang maipakilala ko sa mga katropa ko. Tiyak na maiingit sila sa akin kasi may bayaw akong kano. Oo nga naman, Diday. Papuntahin mo na rito kasi, Jack. Pagbaba pa lang nun dyan sa bakura natin, ako, pagtitigilan na tayo ng mga kapitbahay natin. Mamumuti ang mga mata nila sa inggit. Ay, grabe kayo! Ano naman ang akala niyo sa jowa ko? Figurine na ipang di-display ninyo? Drama naman ito. Pera lang naman ang habol mo sa kanya eh. Ah, ganon. Oh, Kinakaya ay, sapatos mo. Akin na yan, akin na yan! Joke lang. Ano ka pa naman? Ito lang ang lilinawin ko sa inyo ha, sa pamilyang ito. Si Wilson, mahal ko siya. Hindi ako nakipagrelasyon sa kanya para lang makaahon tayo sa kahirapan. Oo, nung una, ganyan na nasa isip ko. Pero nung matagal na kami nagkakausap sa chat at sa video call, nag-iba na ang mindset ko. Mabuti siyang tao. Kaya nararapat lamang na pakitaan ko siya ng kabutihan din. At kung pupunta man siya dito, hindi natin siya tatratuhin figurine, kundi isang tao na may malinis na intensyon sa akin. Balita ko, kakasal ka na raw, Diday. Ah, oo, Minggoy. Pasensya ka na, ha? Di kasi ako mayamang kagaya ng Amerikanong yun. Ano sinabi mo?
Kung mapera rin siguro ako't maputi, baka matagal mo na akong pinatulan. Hoy, Minggoy. Ganyan din ba ang tingin mo sa akin? Nakipagrelasyon sa isang foreigner dahil lang sa pera at itsura? Bakit? Hindi ba? Umalis ka nga sa harap ko. Umalis ka na! At huwag ka nang pupunta dito sa bahay kahit kailan, ha? Kapag nakita pa kita rito, hahatarin kita ng walis tambo! Auntie Yayo! Kumusta na? Okay lang. O, Diday, nagkita kami kanina ng boyfriend mo. Nakilala ko na siya. Ay, oo nga, sabi niya sa akin, Auntie. Ano, kumusta? Naku, ang swerte mo. Bakit, Auntie? Mukhang in love talaga sa'yo ang mokong ngayon, ha? Ay, napansin niyo? Oo. At saka, single talaga siya, walang sapit. Talaga, Auntie? Oo! Mabait at mabuting tao. Sabi niya, magpapakasal kayo dyan. Oo, Auntie. Inaayos lang niya yung mga papeles niya, tapos lilipad na siya papunta rito. Nagbunga na rin yung pagtsatsaga mo gabi-gabi, ha? Tama ka, Auntie. Pero ikaw pa rin yung makapagsasabi kung talagang mabuti siyang tao. Kaya kilatisin mong mabuti kapag pumunta dyan sa inyo, okay? Yes, Auntie. Salamat! Ayan. Bago na mga kortina natin. Pati mga sapin sa kama, punda ng unan. Salamat, Nay. Pero iniisip ko, magustuhan ka pa kaya niya? Kapag nakita niyang ganito lang kasimple ang ating buhay? May tiwala ako sa kanya, Nay. Alam kong hindi siya ganung klaseng tao. Ay, sana nga. Natatakot kasi ako, anak. Baka bigla siyang umuwi ng Amerika kapag nadatan niyang maliit lamang tumbahay natin. Gawa pa sa nipa. Nay, kalma lang. Kahit gaano pa kaliit ang bahay natin, hindi ako mahihiyang ipakita sa kanya ang totoo kong pag-uugali at pamumuhay. Ay, sana nga. Sana nga. Oh, ano? Luto na ba yung adobo? Ito, magluluto kami dito ng kalamay. Ay, nako. Tulungan mo ako. Iusog na natin itong upuan dito. Ano? Handa na ba kayo? Abay, dapat maramdaman niya mainit natin pagtanggap sa kanya, ha? Kasi baka umuwi yung bigla. Hindi pa ba mainit to, Nay? Buong barangay na yata ang narito. Tumutulong sa ating magluto at mag-ayos nitong barong-barong natin. Oo nga. May talo pa ni Wilson yung kakandidato, Mayor. Oh, Jerry, magpitin mo na adobo. Hoy, pag niloko niya itong si Diday, buong barangay din ang ahabol sa kanya ba? Andiyan na! Ay! Andiyan na siya! Andiyan na ba? Malapit na rin yung nagsasakyan yung taxi. Nay! Nay! Tinan mo nga, ayos na ba itong itsura ko? Ay, bakit naman kitap-kita naman yata yung dibdib mo? Diyan sa damit mo. Hindi ba maganda, Nay? Hindi ba Ay, maganda? magpalit ka. Ay. Yung pandalagang Pilipina. Papa. Mamaya niyan, isipin niya. Oo. Ayan na! Ayan na yung taxi, Nay! Ayun na. Ay, ayan! Oh, yun na. Bumaba na sa taxi! Oo nga. Ay! Amerikano nga! Aba. Ano pa ginagawa mo dyan? Salubungin mo na! Yun ang unang pagkakataong nakita namin ng personal, si Wilson Smith, ang aking asawa. Sabi ko nga, sa una, gusto ko magkaroon ng asawang foreigner dahil gusto ko umangat ang pamumuhay namin. Nang makilala ko siya, napagtanto kong marahil ganun na lang ang interes ko sa mga dayuhan dahil dayuhan talaga ang meant to be sa akin. Ngayon, narito kami sa Pilipinas pansamantala para magbakasyon. Hindi rin naman perpekto ang buhay namin. Marami rin pagsubok, pero masaya.
Ako si Diday, at ito ang aking buhay. Kahit pa ilang milya ang distansya ng dalawang tao, kung niloob ng Diyos na pagtagpuin sila, magtatagpo at magtatagpo silang dalawa. Makarag Sigarap, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, June Martin Legaspi, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Diday. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ang kasaysayan ng isang dalaga na matagal nang nawala ng pagpapahalaga sa sarili dahil sa uri ng pagtrato sa kanya ng kanyang kasintahan. Siya ay si Doris. Sabi ko noon sa sarili ko, ang una kong boyfriend ay siya na ring huli. Kaya nung magkaroon ako ng karelasyon, sinikap kong magtagal kami hanggang sa ikasal. Pero hindi pa man kami nagiging mag-asawa, nakita ko na kung anong klaseng tao siya. Hindi ba sabi ko sa'yo, tanggalin mo man dyan itong damit ko! Inuwata na ba ang braso ko? Masakit! Ano ba? Inutil ka eh! Wala kang silbi! Ginawa ko ng lahat pero hindi talaga naaalis yung mantsa! Eh ano ba gusto mo gawin ko? Kung hindi ka kasi tanga, hindi ito mamamantsahan! Bagong bili ko ito eh! Papalitan ko na lang! Mas mabuti siguro ikaw ang palitan ko! Hubert naman, wag! Sawang-sawa na ako sa relasyon na to. Wala ka namang pakinabang eh! Wag, Hubert, wag. Nagmamakaawa ako. Huwag mo ko'y iwan. Gagawin ko lahat. Pangako, bibilang kita ng bagong puno. Yung kagaya niyan mismo. Huwag mo lang akong iwan. Siguruhin mo lang ha? Ha? Namumuro ka na sa akin! Oo, Hubert. Huwag mo lang akong iwan. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Hindi ko kaya. Uuwi ka rito para manghiram ng pera? Anong klaseng ibiyado ka, ha, Doris? Sorry, Ma. Kapos lang talaga ako ngayon eh. Sabihin mo nga sa akin, may pinagkakagastusan ka bang iba? O baka naman ikaw ang bumubuhay sa boyfriend mo? Ma, hindi totoo yan. Ang dami mo na nakuhang pera sa akin. Talo mo pa yung estudyante pinag-aaral. Ma, sorry. Promise, babayaran ko ang lahat ng mga nakuha ko kapag may nakuha akong mas magandang trabaho. Ay nako, ewan ko sa'yo, Doris. Ma! Pinag-aral kita, ginastusan. Tapos ngayon, talo mo pa ang pulubing uuwi rito sa bahay para manlimos? Saka tingnan mo yung katawan mo. Para ka na may 7 anak. Ano ba? Nabibigyan mo pa ba ng oras yan sarili mo? Ha? Pagod lang ako sa trabaho. Ay, ito ang sasabihin ko sa iyo. Huwag na huwag mong hahayang madiskubre ko ang lahat ang ginagawa mong kalokohan. Dahil kapag nagkataon, malilintikan ka sa akin. Happy anniversary, mahal. Ayos ah! Pasensya ka na. Ito lang ang kinaya ko. Na-surprise nga ako eh. Talaga? Asa regalo ko? Eto. Siyempre may regalo ka. Hindi Oh. pwedeng wala. Bubuksan ko na ah. Sige. Okay. Bah, uy, yung paborito kong polo. Uy, may bonus po. Ano ito? Relo? Oo. Salamat, mahal.
Mahal na mahal kita. Oh, tara na. Kain na tayo. Sige. Mukhang masarap to ah. Ako? Hubert, Mm. 7 taon na tayo magkasintahan. Hindi ba tayo magpapakasal? Ano, Doris? Ayaw ka pa rin pakasalan ni Hubert? Bakit ba? Ano ba plano niya sa'yo? 7 taon na kayong mag-boyfriend, pagkatapos 5 taon na kayo nag-live-in. Ang problema pa, hindi alam ng mga magulang mo na magkasama kayo sa isang apartment. Maghihintay na lang ako kung kailan niya na gugustuhin magpakasal kami. Alam mo, noon pa sinabihan na kita, ayoko kay Hubert para sa'yo. Hanggang ngayon hindi yan nagbabago. Kasi wala ko nakikita kabutihang dinudulot ang lalaking yun sa'yo. Phoebe, Alam mo, hanggang ngayon, pinapanalangin ko na sana magising ka na sa katotohanan. Dahil ngayon pa lang inaabuso ka na ng lalaking yun. Eh, paano kapag kasal na kayo? Oh, ay mabuti na rin siguro yung huwag ka muna niya pakasalan or wag na. Para malaya kang iwan siya kapag nauntog na yung ulo mo. pero hindi ko kayang mabuhay nang wala si Hubert. Ano? Bakit? Siya ba may hawak ng buhay mo? Ha? Ng pag-iisip mo? Ng puso mo? Ano ka ba? Isipin mo, may trabaho ka. Ano ba meron si Hubert na hindi mo mabitiwan? Paano siya kapag wala na ako? Wala nang mag-aasikaso sa kanya. Wala nang tatanggap sa kanya bilang siya. Ay, yan ka na naman dyan sa pagkakaroon mo ng savior complex. Phoebe. Gusto mo maging tagapagligtas. Ito lang masasabi ko sa'yo. Hanggat kasama mo si Hubert, hindi magbabagong takbo ng buhay mo. Habang buhay ka ng ganyan, baon sa utang, walang panahon sa sarili, at higit sa lahat, battered girlfriend. Ito tatandaan mo, Doris. Babae ka. At mahalaga ka. Hindi lang tagapag-alaga na lasing kung boyfriend ang papel mo sa mundo. Bigyan mo nga ang pera. Bitin ang inam ko eh. Wala na akong extra pera, Hubert Pambayad na natin ito sa renta nitong apartment. Bigyan mo muna sa akin yung pambayad. Ako na bahala sa renta rito. Sisweldo naman ako bukas makalawa. Pero, Hubert, Ayaw mo? dalawang buwan na tayo hindi nakakabayad Pangatlo na ngayon. Kapag hindi ko to naibayad bukas, malalayasin na tayo dito. Ibibigay mo sa akin o hindi? Hubert! Ibibigay mo sa akin o hindi? Ha? Ibibigay mo o hindi? Ibibigay ko na. Ibibigay mo rin pala eh. Gusto mo pa masaktan. Kung hindi ka ba naman taga? Tama na! Ibibigay ko na! Ito na! Pagluto mo ako ng nilagang baka. Pagdating ko mamaya, gusto kong makahigop ako ng mainit na sabaw. Ha? Pero pag... Gawin mo, sinabi ko. Kung hindi, 2 mata mo ang pamamagain ko sa suntok. Naku, buisit! Paano ako makakapagluto ng nilaga? Wala na akong pera! Pasensya ka na, Ian, ha? Ikaw kasi ang pinakamalapit ang workplace sa apartment ko. Anong gagawin mo sa pera? Saka, bakit may pasaka na naman? Wala to. Sinaktan ka naman ba ni Hubert? Salamat dito sa pera. Ibabalik ko na lang kaagad ito. Doris, Ian, huwag mo na sana itong sabihin kay Phoebe. alam mo bang palaging nag-aalala sa'yo si Phoebe? Pasensya na kayo, ha? Kung gusto mo ng tulong, may angkal akong pulis.
Pwede kitang tulungan sa sitwasyon mo. Salamat sa pag-aalala sa akin, Ian. Well, Aalis na ako. Bakit naman pinahiram mo pala pera, Ian? naawa ako eh. Ibibigay niya lang yon kay Hubert. Ipang susugal o kaya naman pang iinom. Phoebe, kailangan natin tulungan si Doris. Baka kapag pinabayaan natin siya, mamalayan na lang natin. Malamig na siyang bangkay. Matigas kasi ulo niya. Ayaw niyang iwan si Hubert. Iyan mo siya para makita niyang hinahanap niya. Pagod na ako ng kapapangaral sa kanya eh. Hindi naman siya nakikinig sa akin. Pero hindi natin siya pwedeng pabayaan. Sino to, ha? Sino tong kachat mong ito? Di ba sabi ko sa'yo, huwag mong pakikialaman ng cellphone ko? Sino sabi ko eh? Huwag mo ko sisigon! Inaloko mo ako! May iba kang babae! Oo! May iba akong babae. O bakit? May magagawa ka? Ha? Noon pa kita gustong hiwalayan. Pero ikaw itong kapito ko. Sawa-sawa na ako sa'yo. Ako ang bumubuhay sa'yo! Tapos ito pa ikakatip mo sa akin! Ginagamit mo lang ako! Tama si Bibi! Dapat noong pinawalan na kita! Doris! Pagod na ako sa'yo! Akala mo ba, hindi ko kayang lumaban, ha? Doris! Tinitiis ko lang ang lahat dahil mahal kita! Sandali! Pero sumusobra ka na! Sumusobra ka na! Doris! Tubig. Tubig. Oo. Painumin mo siya ng tubig. Oh, Doris, uminom ka muna ng tubig. Pinaayos na ni Uncle ang reklamo mo laban kay Hubert. Huwag kang mag-alala, Doris. Doris? Ay, ano, Uncle. Oh. Ian. Hayaan ka muna naming makapagpahinga ngayon, ha? Ian. Phoebe. Baka pwedeng samahan niyo muna siya sa ospital, ha? Opo, Uncle. Opo, Uncle. Para matingnan naman yung mga pasa niya, ha? Opo. At tuloy doon na siya makapagpahinga ng tuluyan, ha? Nasa kustodiya na namin ang boyfriend mo, Doris. Huwag ka mag-alala. Magiging maayos din ang lahat, ha? Salamat po, Uncle. Ikaw naman, Phoebe, ha? Oo. Mapalad ka rito sa pamangkin ko. Mabait itong tao, ha? Alam ko po yun. Ay, salamat. At Doris, Oo. huwag kang mawala ng pag-asa. Makakahanap ka rin ng taong pahahalagahan ka, ha? Salamat po. Okay, ganito. Bukas, kapag natingnan ka na sa ospital at nakapagpahinga ka roon, ha? Magbalik ka rito. Dahil kailangan namin ang statement mo. Okay? Ay, sa wakas. Nakalaya ka na sa isang nakakasakal na relasyon. Phoebe, ano na ako ngayon? Kaya ko bang magsimulang muli? Oo naman. Nakaya mo nga buhatin yung mabigat na upo ang yun para ipagtanggol yung sarili mo kay Hubert eh. Mabuti kang babae. Matapang. Maganda. At may kakayahan ka, Doris. Yan ang ilagay mo sa isip mo. Hindi ka karapat dapat tratuhin na parang basura. Salamat sa iyo, Phoebe. Salamat sa inyo. Kahit kailan, hindi kayo sumuko sa akin. Dahil kaibigan ka namin. At higit sa lahat, mahalaga ka sa amin. Doon ko napagtantong tama si Phoebe. Kaya ko mabuhay na wala si Hubert dahil hindi siya ang kumukontrol ng buhay ko. Ngayon, bagamat wala pa akong sariling pamilya, ginagawa ko ang lahat para maibahagi ang leksyong natutunan ko
sa aking karanasan. Nang sa ganon, gaya ko, makalaya rin ang mga babaeng kakilala ko sa isang maling relasyon. Ako po si Doris, at ito ang aking buhay. Ang babae at lalaki ay ginawa ng Panginoon na magkaagapay sa lahat ng bagay. Kung kaya hindi maaaring tratuhin ng sino mang lalaki ang isang babae na mas mababa sa kanya. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benabin, Phil Cruz, June Legaspi, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Doris. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang babaeng nagsisi sa paninindigan sa kanyang pag-ibig. Siya ay si Bessie. Spoiled ako kay Daddy, kaya madalas pagtalunan nila yon ni Mami. Pero dahil si Daddy ang padre de pamilya, talo pa rin si Mami. At ginamit ko ang pagiging spoiled ko para makuha ko ang aking gusto. Daddy, ayaw niya po akong panagutan. Walang niyang yun. Matapos kang galawin, ayaw kang panagutan. Petro, suminahon ka. Ang puso mo. Paano ba kasing may nangyari sa inyo? Ganoong hindi mo naman boyfriend si John. Nagkainuman po kami, Mami. Ay, no. May nangyari sa amin. O, hindi mo dapat pinayagan yon, anak. Alam mo namang may iba siyang nobya. Kunya na ako sisihin. Nandito na to eh. Tulungan niya na lang akong panagutan niya. Pero anak, sa ginawa mo, masasaktan ang nobya niya. Silang dalawa. Dahil silang talaga nagmamahalan. Pag hindi niyo ako tinulungan, magpapakamatay ako. Kasi, Anak, huwag mong gagawin yan. Mahal na mahal ko si John, Daddy, Mami. At hindi ko matatanggap na mawala siya sa akin. Lalo na ngayon may nangyari na sa amin. John, tulog na tayo. Untok na ako eh. Patulog ka na. Hindi ko dalang higaan. Ito naman. Honeymoon natin ngayon. Alam mo, hindi ako masaya sa pagpapaksal sa'yo. Inuksa mo ako para mapikot. Pinilit lang ako ng daddy mo. Binantaan ang buhay ko. Kaya ako lang naman nagawa yun. Dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Sana tanggapin mo na ako bilang asawa mo. Ako, gagawin ko lahat para maging maligaya ka. Huwag mo kong hawakan. Itong tandaan mo. Pagsisisihan mo na pinilit mo ko. Pagsisisihan mo. Chad, lasing ka na. Tama na yan. Lagi ka na lang naglalasing eh.
Hindi pa ako lasing, Arnel. Alam ko pa ang ginagawa ko. Hindi pa nawawala sa isip ko ang matinding sama ng loob ko ngayon. Sa bagay, hindi kita masisisi. Galit na galit sa yung nanay ni Eden. Kasi nga, iniwan mo yung anak nila. Ngayon, nagtangkang magpakamatay si Eden dahil doon. Siyang talagang mahal ko, Arnel. At pinagsisisihan ko na nagpatukso ko kay Bessie. Buti na lang, nakaligtas si Eden sa kamatayan. Kung nagkataon, lalo kang masasaktan. Ang hirap ng loob ko na nararanasan ngayon. Kaya, ipararanas ko rin kay Bessie. Isinusumpa ko yan. What? Isasangla mo sa akin itong mga alahas mo? Oh, Sheila. Pero bakit? Wala akong pera. Kasi hindi nagbibigay si John kahit na sumusweldo siya. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Pinahihirapan ka na niya ngayon. Ayoko namang humingi ng pera kay Daddy. Lalo lang siya magagalit kay John. Paano gagawin mo, Bes? Baka maubos yung alahas mo sa kasasangla niyan. Magtatrabaho ko uli sa company namin. Sasabihin ko kay Dad. Gagawin ko yun para lang malibang. Ay, huwag kang magagalit ha. Kaibigan mo ko. Kaya nagmamalasakit ako sa'yo. Hindi mo kasi dapat pinilit ang sarili mo kay John. Tuloy mo yun, ayan. Para kang kumuha ng bato na ipinukpok mo sa iyong sariling ulo. John? Ano to, ha? Ano to? Oh, nakita mo na pala eh. Isa ko pang cellphone yan. Walang niya ka. Bakit nagtatago ka ng cellphone sa akin? Karapatan kong magkaroon ng isa pang cellphone. Akin na yan. Akin na. Alam ko na lahat. Dito kayo nag-uusap ng babae mo? Walang niya ka talaga. Ano mo na pala eh. Ibigay mo na sa akin yan. Oh, yan. Walang niya ka. Bakit mo itinapon ang cellphone ko? Walang iya ka. Aray ko. Wisit ka. Ikaw pa may ganang manampal. Ikaw nga to ng loko. Lahat ng mga ginagawa ko para maging ideal wife sa'yo. Bakit sinasaktan mo ba ito ko? Una mo kong sinaktan, Bessie. Kami ni Eden. Kaya gumaganti lang ako. Rina, bakit ka malungkot? Naiisip ko lang ang anak natin. Matagal ko na kasi siyang hindi nakikita. Lagi ko siyang nakikita sa kumpanya. Siguro, kaya hindi ka na dinadalaw dahil ayaw niya na sinesermonan mo siya. Pinangaralan ko lang naman ang ating anak. Para mapabuti siya. Kinokontra mo siya. Kaya sa halip na maging masaya, naiinis ang anak mo. At akala mo ba, masaya ang buhay niya kay John? Trina, Nagkakamali ka. ano ka ba? Bakit mo nasabi yan? Anong nalalaman mo? Hello, Tito Petrus? Napatawag po kayo. Gusto lang akong alamin sa'yo, Sheila. Po? Ano po yun? Best friend ka ng anak ko. Kaya ikaw ang naisip kong tanungin. Tungkol sa tunay na kalagayan ni Bessie kay John. Tito, Sabihin mo sa akin, sinasaktan ba ng lalaking yun ang anak ko? pasensya na po, Tito, pero wala naman pong sinasabing ganun sa akin si Bessie. Siguro mas mabuti po kung siya na lang ang tanungin nyo. John?
Ano ibig sabihin nito? Bakit may mga maleta dito sa sala? Akin ang mga yan. Bakit nakalabas ang mga yan? Kahit pala matalino ka, may pagkatanga ka pa rin, no? John, Aalis na ako. Hindi ko na makakayang makasama ka. wag! Anong wag? Pwede! Huwag mo akong iiwan. Ano ba dapat kong gawin para matanggap mo na asawa mo na ako? Wala. Dahil kahit ano pang gawin mo, at kahit magsumbong ka pa sa daddy mo, hindi kita magagawang mahalin. At hindi na magbabagong isip ko. Hihiwalayan na kita. Wag, John! Gusto mong subukan? Sige, magsumbong ka. Sabihin mo sa daddy mo na hiniwalayan kita para mapatunayan mo na handa na akong mamatay ngayon kaysa magsama pa sa'yo. Oh, John, huwag ka umalis! Huwag mo akong iwan! John! Daddy, Oh, bakit ka umiiyak, anak? Ano problema? si John, iniwan niya na ako. Ano? Sabi niya, hindi na raw niya makakaya makasama pa ako. Hindi pa rin niya ako matutuwang mahalin hanggang ngayon. Ang walang yan yun. Papatayin ko siya. Papatayin ko. Ay, Daddy, bakit po? hindi ako makakaya. Daddy, ay! Oh, Daddy! Ay, tulong! Tulungan niyo ako! Nawala ng malay si Daddy! Tulong! Petro, sasama ko. Bakit mo naman ako iniwan? Daddy, di kayo dapat wala. Paano na kami ngayon ni Mami? Nakikiramay po ako, Tita Trina, Bessie. Oh, Sheila, napakasakit. Alam naman ni Petros ang sakit niya sa puso. Pero bakit hindi pa rin niya naingatan ang kanyang sarili? Talaga po sigurong hanggang dito na lang ang buhay ni Tito. Sheila, kasalanan ko kaya namatay si Daddy. Kung hindi ko sinabi sa kanya na hihiwalayan na ako ni John, hindi siya magagalit. Hindi siya aatakin. Kasalanan ko ang lahat. Ako at ang kapusukan ko ang nagpahabag sa daddy ko. Mommy, I'm sorry. I'm sorry. Napakasakit para sa akin ang pagpanaw ni Daddy. Dahil alam ko, kasalanan ko kaya nangyari yun. Ngayon, kami na lamang ni Mami yung magkasama. Pinipilit kong kalimutan ang kabiguan at kalungkutan. Bago ako magtapos na sasabihin ko, gusto ko sanang tawagan ng pansin ng mga nakikinig, lalo ng mga kabataan. Huwag niyo sanang ipilit ang inyong kagustuhan. Huwag niyong ipahamak ang inyong mga magulang. Huwag kayong maging mapusok dahil hindi niyo alam ang dulo ng inyong kapalaran. Ako po si Bessie at itong aking buhay. Pait ang lasa ng pag-ibig na hinog sa pilit. Huwag sanang kalilimutan yan ng mga nagmamahal. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Yunel Benamin, Jeneline Villacruz at Rosana Villegas
sa papel na Bessie. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Montiel. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Maririnig natin ngayon ang paglalakad ng isang binatang muntik nang masira ang kinabukasan dahil sa mga kaibigang akala niya ay totoo at mapagkakatiwalaan. Siya ay si Miguel. Mula pagkabata, ang lola ko nang nag-aruga sa akin. Ngunit dahil stricto, natuto akong magrebelde at humanap ng sarili kong kalayaan hanggang sa napabarkada ako noon. Doon nagsimula ang aking kalbaryo. Ano? Sinong matapang? Lumabas ang matapang? Mga walang iya kayo. Miguel! Yo, ano ikaw? Ikaw ang matapang, ha? Inaamo mo ba ako? Damo ka? Ay, ko, ba? Lasing na lasing ka na naman. Ma- Hindi mo na naman ako nakikilala. Umuwi ka na dahil hindi pa nakakatulog si Mama dahil sa'yo. Sino ka para pauwin ako, ha? Bilisan mo! Ano? Gina! Ay, naku. Ito na nga ba sinasabi ko? Hindi nakatiis ang matanda. Uy! Ang pinakamamahal kong lola pala. Ay, apo, halika. Tutulungan na kita. Ma, sabi ko naman sa inyo, huwag na kayong susunod dito. Hindi mo naman kayang iwi itong mag-isa eh. O, hindi hihilahin ko siya pa pauwi. Ika, bitiwan niyo ako. Saan niyo ba ako dadalhin? Tama na. Ha? Tumahimik ka na dahil marami nang natutulong. Wala akong pakialam! Aray ko, sakit ang ulo ko. Miguel. La, Apo, ito oh. ano yan? May higop ka nitong sabaw. May trabaho ka ngayon, hindi ba? Anong oras na po ba? May alas 7 na. Oh, ito. Higupin mo na ito habang mainit pa. Sige na. Ay, nako. Kaya umaabuso yan kasi. Ini-spoil nyo. Nako, Gina, aga-aga. Huwag ka nga maingay dyan. Ay, Miguel, mais ka ha? Kung nabubuhay pa si ate at nakikita kang ganyan, baka kung ano nang gawin nun. Wala ka nang ginawa kundi uminom gabi-gabi. Ayoko na, La. Nawala na ako ng gana. Ay, kakunti naman nung nahigop mo, Miguel. Ma, wag mo kasi binibaby yung apo mo. Tanda-tanda na nun eh. Kaya hindi siya nakikinig sa akin eh. Ay, sa totoo lang. Aba, hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanya eh. Kailangan niyang disiplinahin. 70 anyos na ako. Napakatanda ko na para disiplinahin siya gaya ng ginawa ko noon sa inyo. Abi, kapag nagpatuloy siyang ganyan, ako, makikita niyo, dadating ang araw na makukuha niyang hinahanap niya. Miguel! Bilisan mo! Pare, tagal mo. Itrabaho ko eh. Uy kami, wala. Oo naman hambay lang kasi tayo. Sa bagay. Saan ba tayo pupunta? Sasamahan natin itong si Aris Manligaw. Hindi tayo iinom kundi aakyat ng ligaw. Bago yan, ha? May nakakilala kasi ako magandang dilag na bumihag sa puso ko. Dilag. Pare, siguruhin mo lang na mapapasagot mo si Jessa. Dahil kung hindi, aagawin ko siya. Pare, walang talo-talo. Humanap pa rin na sa'yo. Tara na. Ano pa hinihintay natin? Oo. Ayos, tara. Wala pa rin dumadaang sasakyan.
Nangangalay na ako katatayo dito. Hi, Miss Sino ka? Aris. Ikaw, ano pangalan mo? Bakit ba ako nilapitan nito? Sige. Dahil ayaw mo sabihin ang pangalan mo, ako na lang magpapangalan sa'yo. Teka, ano ba magandang ipangalan sa'yo? Beautiful. Ayos ba, Miss Beautiful? Pwede ba? Umalis ka nga rito. Taray mo naman. Nakikipagkilala lang naman ako eh. Ayoko makipagkilala sa'yo. Ano, pare? Kaya pa ba? Mataray pare. Miss, baka naman sa akin, gusto mong makipag-usap. Di hamak na mas guwapo ako dito sa barkada ko. Aalis ba kayo? O tatawag ako ng pulis? Huwag naman. Ay, may paparating na sasakyan. Sasalubungin ko na lang para makasakay na ako. Uy, pare! Tinalikuran tayo! Sige lang. May araw ka rin sa akin. Ikaw naman para unang lumapit sa kanya. Ha? Miguel, nung una, hindi ka lumabas eh. Ba't ba pinagtitripan mo yung babae yun? Estudyante pa yata yun. Alam mo ba yung tinatawag na love at first sight, pare? Sigurado ka bang love? Baka ibang letter L yan, pare. Basta, Miguel, kapag hindi siya nakipag-usap sa'yo, hilahin mo kaagad. Ha? Kami na bahala sa kanya. Bakit? Anong gagawin niyo sa kanya? Huwag ka maingay. Dadaan ka sana namin sa Santang Dasalan eh. Kaya lang, masyado kang pa-hard to get. Ano mo bang matagal na ako nang gigigil sa'yo? Ha? Miguel! Oy! Oh, at tinatayo-tayo mo dyan! Busalan mo bibig nito, ingay eh! Ay, bitipan niyo ako! Miguel, ano ba gagawin natin sa kanya? Baliw! Ibaba mo na yung zipper mo! Ano? Ang bang-bang mo. Ma, baka humaba na yung leeg niyo katatanaw dyan kay Miguel. Hindi siya umuwi kagabi, Gine. Ay, baka kung saan na inabot ng kalasingan yun. Paano kung may nangyari palang masama sa kanya? Buti bahala siya sa buhay niya. Huwag ka nga nagsasalita ng ganyan. Nay, mag-almusal na kayo. Kung uuwi yun, uuwi. Teka, ayun o. Tumatakbo papunta rito. Si Miguel yun, di ba? Makakatikim talaga sa akin ng Miguel na yan. Eh, kaya nagre-rebelde kasi kung ano-ano sinasabi mo. Ma! Oh, Miguel! Lola! Bakit kayo ka lang? La, itago mo ko. Hinahanap nila ako eh. Hinahanap nila ako pero wala akong ginawa. Wala akong ginawa, La. Sino? Ay, sino naghahanap sa'yo? Hoy! Ba't ganyan ang itsura mo? Pawis na pawis ka. Tsaka puro putik yung paa mo. Auntie Gina, tulungan mo ko. Wala akong ginawa. Wala akong ginawa. Nagdudoroga ka ba? Bakit nanginginig ka? Ano ba nangyari, Miguel? Opo. Opo. Hoy, Pulis ba itong tayo sa labas ng pinto natin? La, hindi, La. Huwag niyo sasabihin na nito ko. Huwag. Nagmamakaawa ako. ito na nga bang sinasabi ko, Ma? Kita niyo na? Diyos ko. Diyos ko, bakit? Tulungan mo apo ko. Sabi ko naman kasi, huwag siyang nakikipagbarkada sa mga walang kwentang yon. Ito na yung sinasabi ko sa iyo. Kanina ka pa paulit-ulit sa sinasabi mo. Bakit ba hindi ka na lang manalangin?
Wala namang maitutulong yung kada daldal mo dyan para mapalaya si Miguel. Kahit na manalangin pa tayo, kung talagang kasama siya doon sa nanggahasa sa dalagan na yon, ay mabubulok siya sa kulungan. Hindi. Naniniwala akong hindi niya yun magagawa. Ay, hanggang ngayon ba naman? Pinagtatanggol niyo pa rin siya? Pasaway si Miguel, oo. Pero hindi siya masamang tao. Hindi niya yun magagawa. Nadamay lamang siya dahil sa mga barkada niya. Ay, sana nga. Sana nga. Dahil kung totoong ginawa niya ang krimen na yon, hindi ko siya mapapatawad. La, maniwala ka. Hindi ko ginahas ang babaeng yun. Hindi ko yung magagawa. Oo, Apo, alam ko. Kaso, isa ka sa mga itinuturo niyang kasabwat ng dalawa mong kaibigan. Kaya hanggang hindi natatapos ang hearing. Look, dito ka muna mananatili sa bilangguan, Apo. Tiisin mo lang muna ang sitwasyon dyan sa loob, Apo, ha? Makakalabas ka rin. Hindi. May awaan Diyos. Ayoko rito. Gusto ko nang umuwi, La. Isama niyo lang ako. Kaso hindi maaari, Apo. Hayaan mo. Palagi ka namin bibisitahin ng auntie mo. Kung alam ko lang na mangyayari to. Kung alam ko lang. Sana hindi ko na kayo sinuway sa mga pangaral niyo sa akin. Nagsisisi na ako, La. Pinagsisisihan ko lahat. Ma, hindi ba ngayon makakalabas si Miguel sa kulungan? Eto na nga siya. Paparating na. Wala naman kayo mapagsidla ng tuwa. Ay, halos 1 taon di siya nakulong, Gina. Siguraduhin niya lang na magbabago na siya. Dahil kung hindi... La? Miguel! Naku, Miguel, Apo. Halika, pasok ka. Pinagluto ka namin ng auntie mo, ng mga paborito mo. Apo. Bakit ka umiiyak? Hindi ba dapat masaya ka kasi nakalaya ka na? Tamswelto ka sa kaso? Patawarin niyo ako, La. Oo. Bakit ka lumuluhod? Tumayo ka na, Apo. Tayo. Sige na, tumayo ka Patawarin na. niyo ako, La. Isa akong kahihiyan sa pamilyang ito. Miguel, kung totoong nagsisisi ka na, ayusin mong buhay mo. Ang tanda-tanda na ng lola mo para mag-alala pa sa'yo. Pangako, Auntie, Lola. Pangako, hindi na mauulit. Magpapakatino na ako. Pangako. Para sa akin, isang bangungot ang nangyari yun na hanggang ngayon ay hindi nawawala sa aking alaala. Pero dahil sa pangyayaring yun, napagtanto ko kung gaano kahalagang pangaral sa akin ng aking auntie at lola. Totoo nga ang sabi nila, may mga leksyon sa buhay natin na kailangan nating matutunan sa mahirap at masakit na paraan. Nawa po'y may napulot kayong aral sa aking kwento. Ako po si Miguel, dating pasaway, at ito ang aking buhay. Ang pangaral ng mga nakatatanda sa atin ay hindi lamang mga salitang walang kahulugan. Madalas, ito ay ilaw na nagsisilbing gabay sa ating mga tinatahak na daan. Mga nagsiganap, Susan Robles, Judel Benabin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Phil Cruz sa papel na Miguel. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon Salvador
M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang inang sinikap na magkaroon ng isang payapa at masayang tahanan para sa kanyang mga anak sa kabila ng pagkakaroon ng isang sirang pamilya. Siya ay si Selma. Natuklasan ko ang tunay na kalagayan sa lipunan ng pagkakaroon ng isang sirang tahanan na magsimulang tumuntong sa kolehiyo ang aking mga anak. Hindi ko inaasahang makakarana sila ng diskriminasyon dahil lamang produkto sila ng isang broken home. Nay! Oh, anak, bakit? Ano mo yata umuwi? Kala ko ba may interview ka ngayon sa scholarship na in-applyan mo? Bakit ka umiiyak? Ay, naipasa ko naman po yung interview. Oh. Pero hindi po ako tinanggap sa scholarship na in-applyan ko. Ha? Pero bakit? Pagkatapos po kasi ng interview, tinanong po ako kung buo raw po ba ang pamilya natin. Sabi ko po, grade 1 pa lang po ako nang iwan tayo ni Itay. Di ba sabi niyo, wag po ako magsisinungaling sa interview? Sinabi ko naman po ang totoo. Pero bakit ganun ang nangyari, Nay? Oo naman. Hindi naman talaga dapat magsinungaling. Mas tama pa rin yung magsabi ng totoo. Naman, paano na yan? Anak. Yung scholarship lang po na yun ang pag-asa ko para makapag-aral ako ng college. Nay, ayoko mahinto sa pagpasok sa college. Ayoko po. Talagang hindi mo pa rin makakalimutan yung interview sa atin sa Dean's Office nung papasok pa lang tayo sa First Year College, no, man? Yung una kasing pagkakataon na nagsinungaling ako sa buong buhay ko, Enzo. At hindi alam yun ni Inay. Alam mo na naman ang motto ni Inay. Kailangan palaging magsabi ng totoo. Pero minsan yata kailangan talagang magsinungaling, no? Kung sinabi ko kasing ulila na ako sa tatay, pero buhay pa nga si Itay, lalo lang magiging komplikado Yak, itatanong pa nila kung nasan si Itay. Bakit hindi namin kasama sa bahay at kung ano-ano pa. Di sinabi ko na lang, house husband si Itay at si Inay nga nagtatrabaho. Pero tingnan mo, naitawid ka sa kolehiyo ng pagsisinungaling na yun. Minsan kasi, hinahanapan na lang tayo ng intelektual na sagot sa mga nag-i-interview sa atin. Naaalis sila kapag higit sa sagot na gusto nilang marinig ang maibibigay natin. Ang mahirap lang, kapag nakakita nilang mahusay ka sumagot, hindi ka na nila titigilan ng mahihirap na tanong. Naawa na ako sa bunso ko nitong huli. Madalas, nagigising na lang ako sa kanyang pag-iyak. Masyado niyang dinibdib ang hindi pagkakatanggap sa kanya sa inaplayan niyang scholarship para sa kanyang pagkukolehiyo. Kung malakas-lakas nga lang itong pagtitinda ng karne, nakikipagsapalaran ko na siya ipasok sa private school Kasi naman bakit kasi may mga foundation na ganun yung patakaran? Oo nga di ba dapat nga mas tulungan pa nila yung mga estudyanteng determinado na makapagtapos ng pag-aaral sa kabila ng pagiging galing sa isang sirang tahanan? Kaya nga ako sumasama rin ang loob ko kapag may nababalitaan akong mga ama na inaabandona ang kanilang pamilya. Palalang tungkulin ang pagiging isang ama. At ang pagiging isang mabuting halimbawa ang isa sa pinakamahusay na paraan na maipakikita nila sa kanilang mga anak.
Parang lumaking mabubuting tao ang mga ito. At may takot sa Diyos. Matt! Matt! Oh, Enzo. Tingnan mo, may natanggap akong message mula kay Sandra sa Messenger. Kinukumusta tayo pareho. Si Sandra na valedictorian natin nung high school. Aba, bakit bigla daw niya tayong naalala? Siya pala ang president ng student council ng kanilang university. Mm. Ngayon, may scholarship program sila para sa mga incoming freshmen. At may natitira pang isang slot. Oh, Ang gusto raw niya, mula sa alma mater natin kumuha ng isang scholar. Bilang pagtanaw na rin daw niya ng utang na loob sa school. teka, tamang-tama. Naghahanap talaga ng college scholarship si Leia. Magandang balita yan para sa kapatid ko. Oo nga. Saka, sa school din natin graduate ng senior high si Leia eh. Kaya sakto siya sa slot na yun. Ito nga pala ang iba pang requirements. Patingin. Itinasa na rin ni Sandra sa messenger, pati yung office ng student council. Binigay na rin niya. Oh, tiyak na matutuwa si Leia sa ibabalita ko sa kanya. Mabubuhayan ng loob ang kapatid ko. Bakit naman kasi yung mga katulad ni Selma at ng mga anak niyang napagkakaitan ng oportunidad, samantalang sila yung mas nangangailangan. Ay nako, kung minsan talaga nakakapagtampo rin ang buhay dito sa mundo. Maganda ang pagpapalaki ni Selma sa mga anak niya. Kaya naniniwala akong palaging may magandang puwang na nakalaan para sa kanila rito sa mundo. Kaya wag na wag silang mawawala ng pag-asa. Ituloy lang nila ang mga nasimulan nilang kabutihan. Mabuting tao si Selma. Kaya yun din ang nakamulatan ng kanyang mga anak. Kung alam lang ng asawa ni Selma na higit pa sa ginto ang mga taong itinapon niya. Tamang-tama, kuya. May mga photocopy pa ako na itabi ng mga requirement ko. Ililipat ko na lang sa bagong envelope para maipasa ko sa office ng student council ni na Ate Sandra. Oh, sige. May message ko siya sa messenger para i-abis ang pagpunta mo ron. Naku, maraming salamat sa inyo ni Kuya Enzo, kuya, ha? Kahit paano, nagkaroon ako ng pag-asa makapag-aaral nga ako sa college. Alam mo, depressed na talaga ako. Gusto ko naman sumuko, kala mo ba? Si Sandra pa rin ang susi ng lahat ng ito, Leia. Mabait din kasi nung kaklase pa namin yun ni Enzo. Noong pa magkakasama kami sa high school. Talagang matulog mo isa sa mga estudyanteng nangangailangan. Oo, tatandaan ko. Palagi rin siya sumisilip sa room namin noon. Kung meron kaming hindi naiintindihan sa mga subject, tinuturuan niya kami noon. Basta, mag-review ka pa rin, ha? May entrance exam yung scholarship na yan. Tiyak na may interview rin. Pero sumagot ka na lang kung anong nasa puso mo. Paano kung kailangan ko magsinungaling para lang maipasa yung interview, kuya? Siguro, pinakamainam pa rin magsabi ng totoo. Mas nagbubukas kasi ng mga opportunity ang pagiging matapat. Basta't maniwala ka lang sa sarili mo, sa kakayahan mo. Oo, minsan, pwede tayong magtagumpay sa una nating pagsisinungaling. Pero hindi natin yung dapat makasanayan. Nay! Oh, anak! Bakit? Ano ba nangyari? Bakit iyak ka ng iyak? Naku, Nay, iyak po ng kaligayahan yan. Ha? Kasi nga, nakapasa siya sa interview sa ina-applyan niyang scholarship sa university ni Sandra. Kaya sa susunod na linggo, pwede na po siyang mag-enroll sa kursong gusto niya. Totoo ba yung sinasabi ng Kuya Matt mo, Leia? Opo, Nay! Dininig po ng Diyos sa mga dasal ko. Binigyan kasagutan po niya ang aking hiling.
na sana makapasa po ako sa interview na yun. Hindi ba sabi ko naman sa iyo, mahal tayo ng Diyos. Dahil sinasagot niya ang ating mga dalangin. Lalo na kapag nagdarasal tayo ng tunay ang ating mga layunin at taos sa ating mga puso. Opo, Nay. Kaya hindi rin po ako sumuko dahil alam ko, inilalapit tayo ng ating mga panalangin sa Kanya. Tama ka, Leia. Kahit nga kung minsan, hindi natin alam ang eksaktong sasabihin natin sa ating mga panalangin. Pero alam ng Diyos ang nadarama natin. Hindi talaga matapos-tapos yung pag-iyak mo dahil sa pagkakapasa ni Leia doon sa inaplayan niyang scholarship, ano? Paano naman? Huling pag-asa na nga kasi namin mag-ina yun. Kaya hanggang ngayon, para pa rin akong nakatuntong sa ula sa napakagandang biyayang yun. Oo nga. Kaya kahit sa kabila ng maraming problemang pinagdadaanan niyong mag-iina sa buhay, huwag kang bibitiw sa pag-asa sa iba. Pasasaan ba't magiging maayos din ang buhay niyo sa inaharap? Dahil habang may pag-asa, tiyak na laging may bagong pagkakataong magbibigay sorpresa sa inyong mag-anak. Laging may darating na isang bagong araw para sa inyo. Basta kami ni Luis, nandito lang kami palagi para sa inyong mag-iina. Mananatili nyo kaming kaagapay. Lalo pa sa magaganda nyong layunin sa buhay. Alam niyo bang kasama kayong mag-asawa sa pinagpapasalamat ko sa itaas? Kaya naging sandigan ko sa mga sandali ng kagipitan. Biyaya kayo ng langit para sa aming mag-iina. Totoong maraming hamong kinakaharap sa lipunan ang isang sirang tahanan. Ngunit higit pa rin sa paghusga ng ilan, ang gabay pa rin ang nasa itaas, ang makapangyarihan. Lalo na sa katulad naming mag-iina na hindi natatapos sa mga pangarap. Patuloy na ipinakikipaglaban ang aming mga pangarap. Sa ngayon, magtatapos na si Matt sa kanyang huling taon sa kursong architecture. Samantalang kasalukuyan naman nagsisikap si Leia sa pag-maintain sa kanyang scholarship sa kolehiyo sa kinuha niyang kursong komersyo. Marami pa magagandang pangarap ang aking mga anak. At bilang isang ina, lalagi lang ako nakasuporta sa kanila. Ako si Selma. At ito ang aking buhay. Ang pamilya ang pangunahing institusyon sa lipunan. Subalit sa maraming hindi maunawa ang dahilan. Kung kaya hindi maiwasan ang pagkakawatak-watak ng mga miyembro nito. Gayunpaman, hindi pa rin madamot ang tagumpay mula sa isang sirang tahanan tulad ng isang buo at normal na pamilya. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, June Martin Legaspi, at Susan Robles sa papel na Selma. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anshin Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.